Palpak daw ang gobyerno sa intelligence gathering, kaya nangyayari ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Pero buwelta dyan ang Malacanang, hindi terorista ang mga estudyante. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. Yan ang giit ng Malacanang kaugnay sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City. Buwelta ito ng palasyo sa ilang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ng bise, dapat protektahan ang mga mag-aaral mula sa aniyay radical influences, pati na rin daw sa pang-aabuso, kapabayaan at karahasan sa loob ng eskwela. Ang trahedya, sinisipa ni VP Sara sa pagiging palpak ng gobyerno na kilalanin ang kahalagahan ng intelligence gathering at pagtukoy ng mga banta sa buhay ng mga bata. Sabi naman ni Yusek Claire Castro, nangyari na rin naman ang ganitong mga trahedya sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hirit niya sa bise, Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. sa huli iginiit ni VP Sara na kailangan ng magising ng administrasyon sa sunod-sunod na nawawalang buhay ng ilang menor de edad. Kailangan na raw ang aksyon para sa mas ligtas na mga paaralan. Ikinabahala rin ng ilang mambabatas ang sunod-sunod na trahedya sa mga eskwelahan. Si Senadora Risa Ontiveros, ikinadurog daw ng puso ang nangyaring pamamaril. Hindi raw dapat maging lugar ng takot at karahasan ng eskwela para makapag-aral ang mga bata ng walang pangamba. Kiit naman ni Senador Kiko Pangilinan, may pananagutan sa ilalim ng batas ang mga magulang ng suspect kung naging pabaya sila. Kaya dapat ganap ng ipatupad ang Juvenile Justice Law. Hindi raw pwedeng pakawalan ang mga suspect kahit menor de edad sila. Si Senador Erwin Tulfo naman, iginiit na malamya ang pagpapatupad at dapat lagyan na ng pangil ang anti-bullying law. Hindi raw dapat masanay ang Pilipinas sa mass shooting at bullying sa mga eskwelahan. Sabi naman ni House Speaker Bogie D, hindi dapat maging pugad ng takot at karahasan ng mga paaralan. Dito raw nabubuo ang pangarap ng mga bata. Kada bata raw na namamatay sa loob ng classroom ay may nawawala ring bahagi ng kinabukasan ng bansa. Si Kabataan Party List Representative Rene Co, tinutulan ang dagdag presensya ng mga pulis sa paligid ng paaralan. Ang kailangan daw gawin, tugunan ang pagkukulang ng sistema ng edukasyon. Kinundi na rin ng iba't ibang grupo ang nangyaring trahedya. Sabi ng Council for the Welfare of Children, hindi lang maiiwasan sa security measure ang karahasan sa eskwela. Dapat meron ding pagpapatibay ng mga relasyon, pagtaguyod ng emotional well-being at paninigurong may tamang suporta ang mga bata. Ang Catholic Educational Association of the Philippines naman nanawagan ng reforma sa edukasyon na huhubog sa ugali at emotional well-being sa mga bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.